Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay magdadala sa atin sa isang liblib na lugar kung saan ang kamatayan ay may nakatatakot na tagapagbalita. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at damhin ang bawat pintig ng takot sa inyong puso. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Matagal nang nababalot ng misteryo at matitinding pamahiin ang payapang Sitio Maligaya na matatagpuan sa liblib na bahagi ng Infanta, Pangasinan. Ang mga matatanda rito ay may bulong-bulungan tungkol sa isang matangkad at maitim na nilalang na tinatawag nilang tagabantay ng libingan na hindi kailanman naging multo o tao. Ayon sa mga kwento, lumilitaw lamang ang kakaibang anyo na ito kapag may isang kaluluwa sa baryo ang nakatakda ng sunduin ng kamatayan. Isang gabi, habang pauwi ang binatang si Marco Soliman galing sa isang lamay, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa paligid habang naglalakad sa madilim na kalsada. Pumapatak ang malamig at makapal na ambon sa madilim na kalsada habang ang buong paligid ay nababalot ng nakabibinging katahimikan ng malalim na gabi. Habang naglalakad si Marco, malapit sa gilid ng lumang sementeryo ng sitio, biglang napatigil ang kanyang mga hakbang dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Sa dulo ng bakod na gawa sa lumang bato, napansin niya ang isang napakatangkad at tila uling sa kaitimang anino na nakatayo sa gitna ng mga puntod. Hindi ito gumagalaw at hindi rin naglalabas ng kahit anong ingay, subalit ramdam na ramdam ni Marco na nakatitig ito ng diretso sa kanya. Ang malamig na hangin ay tila humahalik sa kanyang balat na nagdulot ng matinding kilabot na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa buong katawan. Sinubukan niyang kusutin ang kanyang mga mata sa pag-asang gawa-gawa lamang ito ng kanyang pagod na isip, ngunit nanatili ang figura doon. Ang anyo nito ay lampas sa taas ng normal na tao, tila isang mahabang haligi ng kadiliman na sumisipsip sa natitirang liwanag ng buwan. Walang mukha ang nilalang na iyon, ngunit ang bigat ng titig nito ay sapat na upang mapako si Marco sa kanyang kinatatayuan. Sa matinding kaba, mabilis na naglakad palayo si Marco at hindi na lumingon pa hanggang sa makarating siya sa loob ng kanilang sariling tahanan. Kinabukasan, nabulabog ang buong Sitio Maligaya nang matagpuang patay sa loob ng kanyang sariling silid ang kanilang kapitbahay na si Aling Susan Valerio. Ayon sa mga nakakita sa bangkay, ang mukha ng matanda ay nanigas sa isang ekspresyon ng matinding takot na tila may nakakatakot na bagay itong nakita. Naalala agad ni Marco ang aninong nakita niya kagabi at doon ay nagsimulang pumasok ang takot sa kanyang isipan. Agad na ikinuwento ni Marco ang kanyang nakita sa kanyang matalik na kaibigan na si Randy Toledo habang sila ay nakatambay sa labas. Nakikinig din sa kanila ang isang dalaga na si Vanessa Urquiza na napansin ang panginginig ng mga kamay ni Marco habang nagpapaliwanag. Ayon kay Randy, baka nagkataon lamang ang pagkamatay ni Aling Susan at hindi dapat magpadala sa mga lumang kwento ng matatanda.
Subalit si Vanessa ay tahimik lang na nakikinig, na tila may alam na mas malalim na lihim tungkol sa mahiwagang nilalang na iyon. Habang nag-uusap ang tatlo, lumapit sa kanila ang isang matandang albularyo ng baryo na kilala sa pangalang Tandang Teodoro Reyes na may seryosong mukha. Tumingin ng malalim ang matanda sa mga mata ni Marco at nagbabala na ang tagabantay ay hindi kailanman nagkakamali ng pinapakitang senyales. Sinabi niya na kapag nakita mo na ang anino, ibig sabihin ay nagsimula na ang pagbibilang ng mga araw para sa susunod na biktima. Ang babalang ito ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa kanilang tatlo habang papalubog na naman ang araw sa kanluran. Nang sumapit muli ang gabi, hindi mapakali si Marco sa loob ng kanyang kwarto at pabalik-balik siya sa pagtingin sa labas ng bintana. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya muli ang matangkad at maitim na figura ng nilalang. Sa pagkakataong ito, napansin niyang mas malapit na ito sa kanilang tahanan kumpara noong una niyang makita ito sa sementeryo. Ang takot na nararamdaman niya ay mas lalo pang tumindi dahil tila ba unti-unting lumalapit ang kamatayan sa mismong pintuan ng kanilang pamilya. Bago matapos ang gabing iyon, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa kalapit na bahay kung saan nakatira ang pamilya ni Romel Ventura. Natagpuan si Romel na wala ng buhay sa kanyang higaan, habang ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at puno ng takot. Ang buong baryo ay muling nabaon sa matinding pagdadalamhati at takot dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagkamatay na nagaganap. Alam ni Marco na hindi na ito isang simpleng nagkataon lamang at ang tagabantay ng libingan ay totoong naglalakad sa kanilang sityo. Ang balita tungkol sa sunod-sunod na trahedya ay mabilis na kumalat hanggang sa karatig baryo ng San Jose sa bayan ng Carles, Iloilo. Doon ay pansamantalang naninirahan ang tiyahin ni Marco na si Aling Celia Umali, na nagmamadaling umuwi nang mabalitaan ang kakaibang takot sa sityo. Pagkarating niya, napansin niya agad ang matinding katahimikan na bumabalot sa buong komunidad, na tila ba lahat ng tao ay nagtatago sa kanilang mga bahay. Nagpulong ang mga natitirang matatanda sa baryo upang pag-usapan kung paano mapipigilan ang tila sumpa na dala ng maitim na nilalang. Nagpasya si Marco na hindi siya pwedeng manatiling walang ginagawa habang ang mga tao sa paligid niya ay isa-isang binabawian ng buhay. Kinausap niya muli si Vanessa Urquiza upang alamin kung may alam ba itong paraan para matukoy ang pinagmulan ng tagabantay na iyon. Sinabi ni Vanessa na ayon sa kanyang yumaong lolo, ang nilalang ay hindi lumilikha ng kamatayan, kundi naghihintay lamang sa mga takdang oras nito. Subalit ang paglapit ng anino sa isang partikular na bahay ay nangangahulugan na ang taong nasa loob ang susunod na kukunin. Habang naglalakad ang dalawa sa may palayan, nakatagpo nila ang isang binatang nagngangalang Tonyo Valenzuela, na mukhang balisa at tila galing sa mahabang pagtakbo. Ikinuwento ni Tonyo na nakita niya rin ang matangkad na anino
sa likod ng kanilang kamalig noong nakaraang gabi habang nagpapakain ng mga alagang hayop. Natatakot siya dahil ang kanyang nakababatang kapatid na si Ursula Valenzuela ay biglang dinalaw ng matinding lagnat at hindi na nakakapagsalita ng maayos mula noon. Ang takot ay muling gumapang sa puso ni Marco dahil sa bagong biktima. Nang gabing iyon, nagbantay si Marco kasama si Randy Toledo sa may beranda ng bahay ni Tonyo upang masigurado ang kaligtasan ng pamilya nito. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin ay muling naging kasing lamig ng yelo at ang mga aso sa paligid ay nagsimulang mag-alungan ng nakatatakot. Mula sa kadiliman ng mga puno ng saging, unti-unting umusbong ang pamilyar na matangkad at maitim na anyo ng tagabantay ng libingan. Nakatayo lang ito, walang kibo, habang ang mahahabang braso nito ay tila nakalaylay ng kaunti sa magkabilang gilid. Sumubok si Randy na sumigaw at maghagis ng bato sa direksyon ng anino upang itaboy ito. Ngunit ang bato ay tila lumusot lamang sa kadiliman. Ang nilalang ay hindi natitinag at sa halip ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mahabang kanang kamay na tila itinuturo ang direksyon ng kwarto ni Ursula. Nakaramdam ng matinding panghihina si Marco. Tila ba ang mismong lakas ng kanyang buhay ay hinuhubdan ng presensya ng nakatatakot na nilalang na iyon. Ang anino ay dahan-dahang nawala sa paningin na parang usok na hinipan ng hangin. Kinabukasan, isang malungkot na iyak ang umalingaw-ngaw mula sa bahay ni Tonyo dahil tuluyan ng pumanaw ang batang si Ursula Valenzuela ng madaling araw. Ang kanyang mukha ay may katulad ding marka ng matinding sindak na nakapinta, katulad ng mga naunang namatay sa buong sitio Maligaya. Ang buong baryo ay napuno na ng galit at takot at ang ilan ay nag-impake na upang lumikas patungo sa ibang mga bayan. Batid ni Marco na hindi sila makakatakas dahil ang anino ay tila sumusunod sa bawat sulok. Dinalaw ni Marco ang matandang si Tandang Teodoro Reyes sa kanyang kubo sa dulo ng baryo upang humingi ng mas malalim na kasagutan. Natagpuan niya ang matanda na nag-aayos ng mga lumang kasulatan at mga lumang larawan ng baryo na nagmula pa sa nakaraang siglo. Sinabi ng matanda na ang tagabantay ay may luma at madilim na kasunduan sa mga unang nanirahan sa lupang kinatitirikan ng kanilang sityo ngayon. May isang malaking pagkakamali ang nagawa noon na naging dahilan kung bakit hindi na umalis ang nilalang. Habang pabalik si Marco sa kanilang bahay, napansin niya ang isang kakaibang bagay na nakasulat sa isa sa mga lumang krus sa sementeryo. May mga pangalang katulad ng sa kanilang mga ninuno ang nakaukit doon, ngunit may mga sadyang binura at sinira gamit ang matatalas na bagay. Napagtanto niya na ang lihim ng tagabantay ay hindi lamang isang simpleng kwentong bayan, kundi isang totoong sumpa ng dugo. Ang anino ay patuloy na magpapakita hanggat hindi nababayaran ang utang na nakatago sa nakaraan. Upang makahanap ng higit pang impormasyon, naglakbay si Marco patungo sa isang luma
at liblib na sityo sa Talakag, Bukidnon, kung saan nagmula ang pamilya ng kanyang ama. Kasama niya si Vanessa Urquiza na nagpilit sumama dahil natatakot din siya para sa buhay ng kanyang mga sariling kapamilya na naiwan doon. Doon ay nakatagpo nila ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Victoria Sabado na may malawak na kaalaman sa mga sinaunang ritual. Sa kanyang mga kwento, unti-unting nabuksan ang madilim na katotohanan na matagal nang itinatago ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Aling Victoria, noong unang panahon, ang mga unang nanirahan sa sityo ay gumawa ng isang lihim na ritual upang humingi ng proteksyon laban sa mga peste. Ang nilalang na kanilang tinawag na tagabantay ay isang sinaunang espiritu ng lupa na humingi ng kapalit para sa kasaganahan ng buong pamayanan. Ang kapalit na hiningi nito ay ang buhay ng unang supling ng bawat pamilyang naninirahan sa lupain kapag sumapit ang tamang panahon. Subalit binuwag ng mga sumunod na henerasyon ang kasunduan ng hindi nag-aalay ng tamang kabayaran. Dahil sa paglabag na ito, ang tagabantay ng libingan ay naging isang manunubos ng kamatayan na may dalang matinding puot sa bawat pamilya sa baryo. Hindi ito ang pumapatay, kundi ang takot na dala ng kanyang presensya, ang mismong umaalis sa huling hininga ng mga biktima nito. Napagtanto ni Marco na ang kanyang pamilya ay isa sa mga direktang inapo ng mga taong pumirma sa madilim na kasunduang iyon. Kaya naman hindi katakataka na siya ang unang nakakita sa anino sa sementeryo. Habang sila ay nag-uusap sa loob ng lumang bahay, biglang yumanig ang paligid at naging madilim ang langit kahit tanghaling tapat pa lamang noon. Lumitaw ang isang matangkad na anino sa labas ng bintana na tila ba sinundan sila nito kahit napakalayo na nila sa kanilang sariling baryo. Mabilis na kinuha ni Aling Victoria ang isang lumang mangkok na may asin at iba't ibang ugat ng halaman upang simulan ang isang pananggalang. Ang anino ay nanatiling nakatitig sa kanila bago dahan-dahang natunaw sa hangin. Mabilis na bumalik sina Marco at Vanessa sa Infanta, Pangasinan upang kanpao ang mga natitirang residente tungkol sa natuklasang katotohanan sa Bukidnon. Pagdating nila, nadatnan nilang gising pa ang lahat ng tao kahit malalim na ang gabi dahil sa matinding takot na matulog ang sinuman. Kinausap ni Marco si Randy Toledo at ang iba pang mga kapitbahay tulad ni Tonyo Valenzuela upang ipaliwanag ang tungkol sa sumpa. Subalit marami sa kanila ang hindi naniwala at inakalang nababaliw na lamang si Marco dahil sa stress. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpabagsak sa mga kandila at ilawan na nagbibigay liwanag sa kanilang tinitipunan. Sa dulo ng madilim na pasilyo ng bahay, nakatayo na naman ang matangkad at maitim na nilalang na tila naghihintay ng susunod na biktima. Lahat sila ay napasigaw sa matinding takot habang nakikita ang dahan-dahang pagtaas ng mahabang kamay ng tagabantay sa direksyon nila. Ang presensya nito ay napakabigat na tila ba inaalis ang hangin sa loob ng buong silid.
Biglang bumagsak sa sahig si Randy Toledo habang hawak-hawak ang kanyang dibdib at pilit na humihinga ng malalim sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatitig sa itaas kung saan nakatayo ang mahiwagang nilalang ng libingan. Sinubukan siyang tulungan ni Marco, ngunit walang sino man ang makalapit dahil sa kakaibang puwersa na nakapalibot sa buong silid na iyon. Sa loob ng ilang sandali, tuluyan nang nawalan ng hininga ang matalik na kaibigan ni Marco. Matapos ang pangyayaring iyon, dahan-dahang lumakad palayo ang anino patungo sa direksyon ng sementeryo habang ang lahat ay umiiyak sa matinding takot. Batid ni Marco na ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay ay hindi titigil hanggat hindi niya natatapos ang sumpa sa kanyang sariling mga kamay. Kailangan niyang harapin ang tagabantay sa mismong sementeryo kung saan ito unang nagpakita sa kanya noong gabing nagsimula ang lahat. Ito na lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang natitirang buhay. Nang sumunod na gabi, naghanda si Marco ng isang sulo at ang lumang kasulatan na ibinigay sa kanya ni Aling Victoria mula sa Bukidnon. Sumama sa kanya si Vanessa Urquiza kahit napilit siyang pinipigilan ni Marco dahil sa matinding panganib na maaari nilang harapin doon. Naglakad ang dalawa patungo sa gitna ng lumang sementeryo habang ang makapal na ambon ay muling nagsimulang pumatak sa paligid. Ang bawat hakbang nila sa maputik na lupa ay tila ba naglalapit sa kanila sa kailaliman ng impyerno. Pagdating nila sa gitna ng mga puntod, nakita nila ang tagabantay ng libingan na nakatayo sa ibabaw ng isang malaking lumang nicho ng mga ninuno. Ang anyo nito ngayon ay mas malaki at mas madilim kumpara sa mga nakaraang gabi at may lumalabas na tila maitim na usok sa katawan nito. Nagsimulang basahin ni Marco ang mga salitang nakasulat sa lumang papel upang hilingin ang pagtatapos ng madilim na kasunduan ng kanilang pamilya. Ang hangin ay biglang umugong ng malakas na tila ba panagagalit ang buong paligid. Ang nilalang ay dahan-dahang bumaba mula sa nitso at nagsimulang lumakad patungo sa kinaroroonan nina Marco at Vanessa nang walang anumang tunog ng mga hakbang. Ang bawat lapit nito ay nagdudulot ng matinding panlalabo ng paningin ni Marco at ang kanyang puso ay nagsisimulang sumakit ng husto sa takot. Napaluhod si Marco sa lupa habang pilit pa ring binibigkas ang mga salita ng ritual upang tapusin ang sumpa ng kanilang sityo. Si Vanessa naman ay sumisigaw na sa takot habang nakahawak sa kanyang mga tainga. Biglang napatigil ang nilalang nang itaas ni Marco ang sulo at sunugin ang lumang kasunduan na naging sanhi ng lahat ng pagdurusa ng mga tao. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa nasusunog na papel at ang tagabantay ay naglabas ng isang nakapanlulumong hiyaw na yumanig sa sementeryo. Ang maitim na usok na bumabalot sa katawan nito ay dahan-dahang nahiwalay at naglaho sa hangin tulad ng abo ng sinunog na kahoy. Naramdaman ni Marco ang biglang pagluwag ng kanyang paghinga
at ang pagkawala ng matinding bigat. Akala ni na Marco at Vanessa ay tapos na ang lahat ng tuluyang maglaho. Ang matangkad na anino sa gitna ng lumang sementeryo ng baryo. Nagyakap ang dalawa sa matinding tuwa at kaginhawahan dahil sa wakas ay natapos na rin ang nakakatakot na bangungot na nagpahirap sa kanila. Naglakad sila pabalik sa sityo habang ang unang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa silangan na nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang mga natitirang residente ay lumabas din sa kanilang mga bahay nang mapansing ligtas ang gabi. Pumunta si Marco sa bahay ng matandang si Tandang Teodoro Reyes upang ibalita ang tagumpay ng kanilang ginawang pagharap sa mahiwagang nilalang kagabi. Subalit pagpasok niya sa loob ng kubo, natagpuan niya ang matanda na nakaupo sa kanyang upuan ngunit wala na itong buhay at malamig na. Ang mukha nito ay mayroon ding katulad na marka ng matinding takot na nakapinta na tila ba may nakita bago mamatay. Nagulantang si Marco dahil akala niya ay tuluyan nang nawala ang sumpa ng tagabantay. Sa tabi ng bangkay ng matanda, may isang huling sulat na iniwan si Tandang Teodoro na nakasulat gamit ang kanyang sariling dugo sa papel. Nakasaad sa sulat na ang tagabantay ay hindi kailanman masisira ng kahit anong ritual dahil ito ay bahagi na ng mismong lupa ng sityo. Ang pagsunog sa kasunduan ay nagpalaya lamang dito mula sa mga limitasyon ng sementeryo. At ngayon ay maaari na itong maglakad kahit saan. Nabitawan ni Marco ang sulat habang ang kanyang buong katawan ay muling nanginginig sa takot. Narinig ni Marco ang isang pamilyar na tunog ng marahang pag-alulong ng mga aso sa labas, kahit na maliwanag pa ang sikat ng araw sa paligid. Tumingin siya sa salamin ng bintana at doon ay nakita niya ang sarili niyang anino na dahan-dahang humahaba at nagiging maitim na maitim. Napagtanto niya na ang sumpa ay hindi nawala, kundi lumipat sa kanya upang siya ang maging bagong tagapagdala ng mensahe ng kamatayan. Ang bagong simula ng mas matindi at mas madilim na bangungot ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang linggo at ang sityo Maligaya ay tuluyan ng naging isang deserted na lugar dahil halos lahat ng residente ay lumikas na palayo. Ang mga bahay ay iniwang nakabukas, ang mga kagamitan ay nagkalat, at ang buong paligid ay nababalot ng makapal na alikabok ng limot. Si Marco ay nanatiling mag-isa sa loob ng kanilang lumang bahay. Hindi na lumalabas at umiiwas na makita ng sinumang natitirang tao rito. Ang kanyang katawan ay naging payat na payat at ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel. Isang hapon, nagpasya si Vanessa Urquiza na balikan si Marco upang tingnan ang kalagayan nito at kumbinsihin na umalis na rin sa nakasumpang baryo. Pagpasok niya sa madilim na sala, nakita niya si Marco na nakatalikod at nakatitig lamang sa dingding na walang anumang kibo sa katawan. Nang tawagin niya ang pangalan nito, dahan-dahang humarap si Marco at laking gulat ni Vanessa nang makitang wala ng mga mata ang binata.
Ang mga mata nito ay napalitan ng dalawang malalim at madidilim na lungga na walang katapusang kadiliman. Sumigaw si Vanessa sa matinding sindak at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan upang makatakas mula sa nakatatakot na anyo ng kanyang kaibigan. Subalit ang pinto ay biglang sumara ng malakas ng mag-isa at ang lahat ng bintana ay nabalot ng makapal at maitim na usok ng gabi. Narinig niya ang boses ni Marco na umaaling-aungaw sa kanyang isipan na nagsasabing hindi na sila kailanman makakaalis pa sa lupang ito. Ang bawat taong may dugo ng mga ninuno ay itinakda ng manatili bilang bahagi ng libingan. Dahan-dahang humaba ang anino ni Marco hanggang sa maabot nito ang kisame ng bahay. At ang kanyang anyo ay tuluyang naging katulad ng tagabantay. Ang mahahabang braso nito ay dahan-dahang bumaba patungo sa direksyon ni Vanessa habang ang dalaga ay napasandal na lamang sa saradong pinto ng silid. Ramdam ni Vanessa ang unti-unting paglamig ng kanyang sariling dugo at ang paghinto ng tibok ng kanyang puso dahil sa matinding takot. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang mukha ng kamatayan na nakangiti sa kanya. Ang kwentong ito ay nag-iiwan sa atin ng isang mahalagang aral na madalas nating kalimutan sa ating paggari ng modernong pamumuhay ngayon. Ang mga kasunduan at pagkakamali ng nakaraan, sadyang ginawa man o hindi, ay may kaakibat na pananagutan na tiyak na sisingilin sa mga susunod na henerasyon. Huwag nating balewalain ang mga babala ng mga matatanda at ang mga senyales ng kalikasan dahil ang kadiliman ay laging naghihintay ng pagkakataon. Ang pagtakas sa sumpa ay madalas na nagdadala sa atin sa mas malalim na patibong na tayo mismo ang gumawa. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ni Marco at ng tagabantay ng libingan ay isang patunay na ang kamatayan ay hindi lamang isang katapusan, kundi isang walang hanggang pagpapatuloy ng mga madidilim na lihim ng ating mga ninuno. Sana ay nanatili kayong gising at ligtas sa loob ng inyong mga tahanan habang pinakikinggan ang bawat kabanata ng nakatatakot na kwentong ito na ating nilakbayan. Tiyaking nakakandado ang inyong mga pinto dahil baka ang anino ay nasa labas na ng inyong bintana. Maraming salamat sa inyong lahat, aking mga kagabi ng lagim, sa patuloy ninyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Kung tunay ninyong naramdaman ang kilabot at sindak sa kwentong ito, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Mag-iwan din kayo ng comment kung anong bahagi ng kwento ang pinakakinatatakutan ninyo. Hanggang sa muling Gabi ng Lagim, matulog kayo ng may pag-iingat.